Ang ginagawa mo bago matulog ay maaring nagpapapaikli ng buhay mo o ng mahal mong matanda. Yung gutom sa gabi, yung gamot pampatulog, yung mainit na paligo bago humiga. May ilang mga gawain na akala mo'y walang masama, pero maaari palang maging totoong panganib para sa mga taong lampas 60 anyos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga nakatagong panganib at magbabahagi ng isang mahalagang bonus na tip na kadalasang hindi binabanggit ng mga doktor. Isang natuklasan na huli nang nalaman ng aking lola. Napansin mo na ba kung paano nagbabago ang ating katawan habang tumatagal? Yung mga ginagawa natin noong 40 o 50 taong gulang tayo na walang problema, ngayon ay maaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Parang lumang kotse, gumagana pa, pero kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Ang ating puso, baga at panunaw. Sa katandaan, iba na ang takbo ng lahat. Kaya gusto kong ibahagi ang 7 gawi sa gabi na ito, na maaring mukhang walang epekto. Pero lalo na silang delikado kapag lampas 70 anyos ka na. Ang unang delikadong gawain ay ang pagkain ng gabing-gabi. Sino bang hindi nagugutom bago matulog, di ba? Pupunta ka sa kusina, kukuha ng tinapay, mainit na gatas, o minsan, kahit yung natirang panghimagas mula sa hapunan. Parang normal lang, parang wala namang masama. Para sa lampas 70 anyos maaari itong maging malaking problema. Kapag kumain tayo malapit sa oras ng pagtulog, naguguluhan ang katawan natin sa mga mensahe. Parang sinasabi mo, magpahinga ka na, pero tapusin mo muna ang mahalagang trabaho. Habang natutulog, nagpapahinga ang puso, bumabagal ang tibok, at bahagyang bumababa ang presyon. Natural lang sa katawan ang maintenance. Kung kakakain lang, kailangan ng katawan tunawin ang pagkain, magpadala ng mas maraming dugo sa tiyan, at mas magtrabaho. Ayon sa mga medical na pag-aaral, ang dagdag na effort ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng presyon ng dugo sa gabi at magdulot ng mga pagbabago sa ritmo ng puso. Lalo na kung may problema na sa puso ang tao, mas tumataas talaga ang panganib. At hindi lang puso ang naapektuhan. Kapag humiga ng busog, maaaring bumalik ang asido mula tiyan papuntang lalamunan at magdulot ng reflux. Pwede pang malanghap ang asidong ito sa baga habang natutulog na nagpapataas ng panganib ng pneumonia na seryoso lalo na sa matatanda. Ang solusyon ay simple at epektibo. Kumain ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Kung magutom ka, pumili ng magaan tulad ng mansanas, ilang mani o natural na yogurt. Magpapasalamat ang puso mo sa tamang pahinga matapos ang maraming taon ng pagtibok para sa'yo. Kung pag-uusasan ng maayos na tulog sa gabi, ang ating pangalawang delikadong gawain ay ang pag-inom ng maraming likido bago matulog. Pero sandali lang, baka iniisip mo. Karamihan ay nagsasabing mabuti sa kalusugan ang pag-inom ng tubig. Totoo naman, pero mahalaga din ang tamang oras ng pag-inom. Alam mo ba ang epekto ng pag-inom ng maraming tubig? Saa o iba pang inumin bago matulog? Gumagana pa rin ang mga bato sa gabi. Sinasala ang ating ininom na likido. Pero habang tumatanda tayo, hindi na kayang magimbak ng ating pantog ng kasing daming likido gaya ng dati. Ang resulta? Yung madalas na pagpunta sa banyo tuwing 10 oras ng gabi. May ipinapakitang nakakabahala ang mga pag-aaral tungkol sa pagkahulog ng matatanda. Maraming malubang aksidente sa bahay ang nangyayari tuwing pumupunta sa banyo sa 10 oras ng gabi. Kapag biglang tumayo, lalo na sa dilim at kalahating tulog, maaring biglang bumaba ang presyon ng dugo. Bumababa ang dugo papunta sa mga binti at, sa sandaling yon, hindi sapat ang dugo na umaabot sa utak. Diyan, pumapasok ang delikadong pagkahilo at panlalabo ng paningin. Para sa mas batang tao, abala lang ito. Pero sa matatanda, posibleng madulot ito ng seryosong pagkadapa. Bukod pa dyan, ang mga madalas na pagkaantala ng tulog ay nakakasama sa kalusugan ng otak. Ayon sa mga neurologist, kapag nagigising tayo sa gabi, bumababa ang kalidad ng tulog na konektado sa mga problema sa memorya at mas mataas na panganib ng demensya. Ang magandang balita ay simple lang ang solusyon. Magpatuloy kang uminom ng maraming tubig. Pero gawin mo ito lalo na sa araw. Bawasan ang pag-inom ng likido mga 2 oras bago matulog. At kung kailangan mong bumangon sa gabi, gawin mo ito ng dahan-dahan.
Gumamit ng ilaw sa gabi para makita ang daan. Isang maliit na pagbabago na maaring makaiwas sa malalaking problema. Pagdating sa kalidad ng tulog, naisip mo na ba ang temperatura ng kwarto mo? Ang ikatlong mapanganib na gawain ay pagtulog sa sobrang init na kwarto. Sa taglamig lalo na, ang sarap talagang magkumot ng makapal o magtaas ng heater, hindi ba? Para sa matatanda, ang sobrang init ng kwarto ay tahimib na panganib. Meron ditong isang interesanting kaalaman, nakakaunti lang ang nakakaalam. Para makatulog ng maayos, kailangan bumaba ng kaunti ang temperatura ng katawan. Parang kailangan ng katawan na palamigin ang makina pagkatapos ng buong araw na pagandar. Sa panahon ng natural na paglamig na ito, tayo pumapasok sa malalim na tulog, yung tunay na nagpapahinga at nag-aayos ng ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral sa sleep medicine, kailangan mantrabaho ng doble ang katawan ng matatanda kapag mainit ang paligid para palamigin ang sarili. Napipilitang magbomba na mas maraming dugo ang puso, papunta sa balat para mailabas ang init. Ang dagdag na pagsisikap sa gabi, kung kailan dapat nagpapahinga, ay maaring magdulot ng labis na trabaho sa pusong mahina na dahil sa edad. Bukod dito, ang labis na init at pagpapawis sa gabi ay nagdudulot ng dehydration. At kapag tayo ay dehydrated, ang dugo ay nagiging mas malapot na nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng mga namuong dugo na maaring magdulot ng stroke o thrombosis habang natutulog. Ang ideal na temperatura para sa silid tulugan ay nasa pagitan ng 18 at 22 degrees Celsius. Kung nilalamig ka, mas mabuting gumamit ng magaan at preskong kumot o magsuot ng mas mainit na pajama kaysa taasan masyado ang temperatura sa kwarto. Ang bahagyang pagbukas ng bintana o paggamit ng bentilador sa mababang bilis ay tumutulong mapanatili ang sirkulasyon ng hangin. Magpapasalamat ang iyong puso sa simpleng pero mahalagang pag-aalaga. Kung may mataas kang presyon o sakit sa puso, sa paghiga ng patihaya, maaring mag-relax ang laman sa lalamunan at bahaging harangan ng daanan ng hangin. Pinapababa nito ang daloy ng oxygen papunta sa utak at maaring magdulot ng mga episode ng sleep apnea. Hindi rin mainam matulog ng nakatagilid sa kanan dahil pwedeng magdulot ito ng pressure sa mga ugat na nagdadala ng dugo, pabalik sa puso at mapagod ang puso. Ang pinakamainam na posisyon para sa karamihan ng mga nakatatanda, matulog ng nakatagilid sa kaliwang bahagi. Pinapaputi nito ang sirkulasyon ng dugo, tumutulong sa pagtunaw at nagpapababa ng panganib ng acid reflux. Pinapabuti rin nito ang daloy ng dugo sa utak at binabawasan ang panganib ng stroke. Kung hindi ka sanay matulog sa kaliwang bahagi, subukan mong gumamit ng mga unan para makatulton na mapanatili ang posisyong iyon. Ilagay ang isa sa pagitan ng mga tuhod para sa ginhawa at isa pa sa likod mo para maiwasan mong gumulong pabalik habang natutulog sa gabi. Ang posisyon mo sa pagtulog ay parang isang gawi para sa kalusugan na ginagawa mo sa loob ng 8 oras gabi-gabi. Gawin mong magandang gawain ito. Ang ikalimang delikadong gawain ay tumutukoy sa ginagawa nating lahat araw-araw. Ang pagbabangon mula sa kama. Mukhang simple lang, di ba? Pero ang paraan ng ating pagbangon, lalo na kapag lampas 70 taong gulang na tayo, ay maaring magkaiba ng resulta. Maaring maging isang normal na araw o kaya ay mauwi sa pagpunta sa ospital. Naranasan mo na bang mahilo kapag bigla kang tumayo? Naranasan mo na bang parang dumilim bigla ang paningin mo? Nangyayari ito dahil kapag bigla tayong tumayo mula sa pagkakahiga, ang dugo ay napupunta sa mga binti dahil sa gravity. Kailangan ng katawan ng ilang segundo para i-adjust ang presyon ng dugo at masigurong patuloy na nakakakuha ng sapat na oxygen ang otak. Habang tumatanda, bumabagal ang sistemang ito ng pag-a-adjust. Parang lumang kotse na matagal bago mandar kapag in-start. Tinatawag ng mga doktor itong postural hypotension, ang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag nagpapalit tayo ng posisyon. Ang pagbaba ng presyon ay maaaring magdulot ng pagkahilo, malabong paningin o paghimatay. Dito nagsisimula ang panganib. Maraming malulubang pagkabuwal sa mga matatanda ay nangyayari mismo sa sandaling iyon kapag bumabangon mula sa kama. Ipinapakita ng estadistika na ang mga bali sa balakang, pulsuhan at pinsala sa ulo ay karaniwang resulta ng ganitong pagkadapa. Ang magandang balita ay mayroong isang napakasimpleng paraan para maiwasan ang panganib na ito.
Imbis na tumayo agad, gawin ito ng paunti-unti. Una, lumipat ka muna sa gilid ng kama at umupo ka. Humiga ng malalim at magbilang hanggang 30 bago ilagay ang mga paa sa sahig. Pagkatapos noon, dahan-dahan kang tumayo habang nakahawak sa isang matatag na bagay. Ang ilang segundo ay nagpapahintulot sa katawan mong unti-unting mag-adjust ang presyon ng dugo. Iba pang mahahalagang payo. Laging maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama para maiwasan ang dehydration habang natutulog sa gabi. Maglagay ng maliliit na ilaw sa daraanan papunta sa banyo. Maglagay ng matibay na hawakan sa tabi ng kama para may mahawakan sa pagbangon. Ang maliliit na pag-iingat ay makakaiwas sa aksidente. Ang ating ika-6 na mapanganib na gawain ay may kaugnayan sa isang bagay na normal lang para sa marami, pero maaring sinyalis ng babala, ang paghilik. Pero lahat naman ng tao ay humihilik kahit kaunti, baka iniisip mo. Pero may iba't ibang klase ng paghilik. Ang malakas na hilik na napuputol na katahimikan ay maaring senyales ng sleep apnea, isang seryosong problema. Ang sleep apnea ay hindi lang nakakainis para sa katabi mong natutulog. Isa itong seryosong kondisyong medikal na, kapag hindi naagapan, ay posibleng magdulot ng panganib ng atake sa puso, stroke, at biglaang pagkamatay habang natutulog. Mas nakakabahala. Maraming tao hindi alam na may ganitong problema sila. Ano ang nangyayari sa sleep apnea? Habang natutulog, nagre-relax ang kalamnan sa lalamunan. Sa ilang tao, lalo na sa mga matatanda, ang pagre-relax na ito ay maaring magdulot ng bahagya o ganap na pagbara ng daanan ng hangin na pumipigil sa pagpasok ng hangin. Dahil dito, humihinto sa paghinga ang tao ng ilang segundo, ilang beses sa gabi, nang hindi niya namamalayan. Tuwing humihinto ang paghinga, bumababa ang oxygen sa dugo, kaya napipilit ang magtrabaho ng mas mabigat ang puso para mapunan ito. Habang tumatagal, pwede magdulot ito ng alta presyon, sobrang pagpuwersa sa puso, at mas mataas na panganib ng seryosong cardiovascular na problema. Bukod pa rito, ang mga taong may apnea ay hindi nakakamit ang pinakamalalim at pinakanakapapahingang mga yugto ng pagtulog. Nagdudulot ito ng matinding pagkapagod sa araw, apektado ang memorya, mas mataas ang panganib ng pagkadulas o pagkahulog, at nakakatulong sa pagyusbong ng demensya at Alzheimer. Paano mo malalaman kung may sleep apnea ka? Karaniwan, ang kapareha o miyembro ng pamilya ang nakakakita ng mga senyales. Malakas na paghilik, paghinto ng paghinga, at minsan ay nagigising na hinihingal. Iba pang karaniwang sintomas ay ang tuyong bibig pagkagising, pananakit ng ulo sa umaga, matinding pagkapagod buong araw, at sobrang antok kahit nakatulog na magdamag. Kung napansin mo ang mga senyas na ito, mahalagang kumonsulta sa doktor at magpa-sleep test. Pwedeng gumamit ng mga aparato para panatilihing bukas ang daanan ng hangin habang natutulog upang mas ligtas at mas malalim ang tulog. Narito tayo sa ikapito at huling mapanganib na gawain na kaugnay ng karaniwan sa halos lahat ng matatanda. Pag-inom ng gamot bago matulog. Karaniwan ang pag-inom ng gamot sa gabi, lalo na sa mga lampas, 70 taong gulang. Kahit gamot para sa alta presyon, pampakalma, o pamparelieve ng sakit, ang gawin na ito ay may mga panganib na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang hindi napapapansin ng maraming tao ay may ilang gamot na maaaring makaapekto sa paghinga, sirkulasyon ng dugo, at maging sa paggana ng utak habang natutulog. Maaaring tumaas nito ang panganib ng pagkahulog, stroke, at maging ng pagtigil ng paghinga. Pag-usapan muna natin ang mga pampakalma at gamot pampatulog. Ang tinatawag na benzodiazepines, gaya ng diazepam, clonazepam at alprazolam, ay malawakang ginagamit para gamutin ang pagkabalisa at insomnia. Gayunpaman, ang mga gamot na ito ay maaari magpababa ng aktibidad ng central nervous system at magdulot ng mabagal at mababaw na paghinga. Para sa mga matatanda, maaari itong maging delikado, lalo na kung mayroon ng mga problema sa puso o paghinga tulad ng sleep apnea. Bukod pa rito, ang mga gamot na ito ay maaring magdulot ng pagkahilo at pagkalito sa paggising na lubos na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog at bali ng guto. Iba pang mga karaniwang gamot, tulad ng ilang antidepressant at muscle relaxant, maaari ring makaapekto sa malalim na tulog.
na nakakasira sa kalidad ng pahinga at nakakaapekto sa memorya at pag-iisip. Ang mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo na iniinom bago matulog ay nangangailangan din ng espesyal na atensyon. Bagamat minsan kapaki-pakinabang, para sa ilang matatanda ay may posibleng panganib, bigla ang pagbaba ng presyon ng dugo habang natutulog. Kung masyadong bumaba ang presyon, maaring mabawasan ang daloy ng dugo papunta sa utak na nagpapataas ng panganib ng uri ng stroke na tinatawag na iskemiko. At paano naman ang tungkol sa mga gamot laban sa pamamaga? Maraming matatanda ang uminom ng mga gamot tulad ng ibuprofen o diclofenac para maibsan ang pananakit ng kalamnan at kasukasuan bago matulog. Ang madalas na paggamit ng mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng sobrang trabaho sa bato at atay na nagpapahirap sa pagtanggal ng lason sa katawan. Bukod dito, ang ilang mga anti-inflamatoryo ay maaaring makaapekto sa pamumuo ng dugo na nagpapataas ng panganib ng pagdurugo sa loob ng katawan at maging hemorrhagic stroke. Paano maiwasan ang mga panganib na ito? Kung umiinom ka ng gamot bago matulog, mahalagang sundin ang ilang mga pag-iingat upang matiyak na hindi ito makakasama sa iyong kalusugan. Kumonsulta sa iyong doktor. Huwag baguhin ang gamot ng walang gabay. Ngunit itanong kung may mas ligtas na alternatibo para sa iyo. Iwasan ang di kailangang pampakalma. Kung hirap matulog, piliin ang natural na paraan gaya ng pamparelax na tsaa at paghinga. Narito na ang bonus tip na pwedeng magligtas ng buhay mo o ng isang mahal mo sa buhay, gaya ng pangako ko. Kadalasang napapabayaan sa mga nakatatanda ang pagsubaybay sa ritmo ng puso kahit pakiramdam ay maayos sila. Ang atrial fibrillation o hindi regular na tibok ng puso ay kadalasang walang sintomas, ngunit lubos nitong pinapataas ang panganib ng stroke sa mga nakatatanda. Maraming nakatatanda ang nagkakaroon ng atrial fibrillation habang tumatanda, ngunit hindi nila alam na mayroon sila nito hanggang sa makaranas sila ng stroke. Isang simpleng pagpapasuri sa iyong doktor ay maaaring matukoy ang kondisyong ito ng maaga at may mga magagamit na paggamot na maaaring magpababa na niyang panganib ng stroke ng hanggang 70%. Ipakapusap sa doktor na suriin kung may atrial fibrillation ka sa susunod na konsultasyon. Lalo na kung ikaw ay higit sa 65 taong gulang, may mataas na presyon ng dugo, may sakit sa puso, o paminsan-minsan ay nakakaramdam ng palpitasyon o mabilis na tibok ng puso. Ang simpleng pag-uusap sa doktor ay maaaring magligtas ng buhay mo. Marami tayong napag-usapan pero tandaan, hindi mo kailangang baguhin lahat sabay-sabay. Kahit ang maliliit na pagbabago sa iyong gabi-gabing routine ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligtasan. Simulan mo sa pinakamadaling baguhin na ugali. Pwedeng baguhin ang oras ng hapunan, pababahin ang temperatura ng kwarto, o palitan ng posisyon sa pagtulog. Pag naging routine na, lumipat ka sa susunod na pagbabago. Ang mga gawin mo sa gabi ngayon ang huhubog sa kalusugan mo bukas. Ang katawan mo ay sumuporta sa iyo sa loob ng mga dekada ng iyong buhay. Ngayon, panahon na para suklian ito. Bigyan ng tamang pag-aalaga na kailangan ito, lalo na sa mga oras ng pahinga at paggaling. Alin sa mga gawin na ito ang babaguhin mo muna? Ano man ang piliin mo, magpapasalamat ang iyong puso, utak, at katawan. Huwag mong kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Baka ito na mismo ang kailangan nilang marinig na iyon. Matulog kayong mahimbing mga kaibigan hanggang sa susunod.